kanilang lugar dahil sa aking nitong kaisigan at katapangan. Bawat dilag na makatanaw sa kanya ay labis na naaakit. Matinding panibubuo naman ang naramdaman ni Haring Madali sa kapatid dahil dito. Kaya't ipinag-utos niya sa lahat ng nasasakupan na parurusahan na sino mang kakausap sa prinsipe. Binibining na kanyang madaanan ay hindi na siya pinag-aalayan ng tingin, hindi katulad dati. Labis na ikinalungkot ito ni Prinsipe Bantugan, kaya't naglakbay siya palayo sa kaharian ng Bumbaran. Sa kanyang paglalakbay ay dinapuan siya ng sakit at siya ay namatay sa pintuan ng kaharian ni na Prinsesa Datimbang. Natagpuan ni na Prinsesa Datimbang at ng kapatid nitong hari ang bangkay ni Prinsipe Bantugan. Subalit sila ay nagulumihanan sapagkat hindi nila ito kilala. Ipinatawag nila ang konseho bilang mga tagapayo upang isangguni kung ano ang nararapat nilang gawin. At ang bangkay na natagpuan ni na Prinsesa Datimbang ay walang iba kundi ang mabunying prinsipe ng Bumbaran na si Prinsipe Bantugan. Pagbabalik ng loro sa kaharian ng Bumbaran ay napag-alaman rin ni Haring Madali ang nangyari sa kapatid. Tinulog ng balitang ito ang kanyang puso. Nagmadali siyang lumipad sa langit upang bawiin ang kaluluwa ng kapatid. Dinala naman ni Prinsesa Datimbang ang bangkay ni Prinsipe Bantugan sa Bumbaran.